The Eternal Bloodline. Kabanata 76. Ramdam ni Kyle ang maraming matang nakatitig sa kanyang likuran, ngunit nang lumingon siya ay wala siyang nakitang tao. Sumimangot ang mukha niya pero sa sumunod na segundo, naagaw ang atensyon niya sa matandang babaeng duwende na nakatayo sa stage. Lumapit ang babaeng duwende na may maamong ngiti. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may nakaukit na dilaw na bulaklak sa kanyang mga balikat. Congratulations sa lahat ng nanalo. Ang pangalan ko ay Jolie Yunes. Alam kong mahirap ang kaganapan at ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagharap sa sangkawan ng mga halimaw na lumitaw ng walang anumang paunang abiso, ngunit kinailangan ito dahil gusto naming hanapin ang pinakamahuhusay na kabataan na makakaligtas sa anumang uri ng sitwasyon. Tumigil siya at tinitigan ang mga nanalo na nakatingin sa kanya na may seryosong ekspresyon. Dahil sa Monster Horde, 367 na kalahok lamang ang nakaligtas hanggang sa matapos ang event, at lahat sila ay nanalo sa event. Oo, nagpa siya ang hari na magbigay ng mga reward sa lahat ng mga nakaligtas sa lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, ang mga reward ay ipapamahagi ayon sa rank ng lahat at kabuoang puntos. Napangiti si Jolie sa dulo nang makita ang maaliwalas na mukha ng mga bata. She cleared her throat at tinuro ang kristal na lumulutang sa gitna ng stage. Sige, tama na yan sa event. Tapos na. Ngayon, tumutok ka rito. Tulad ng alam mo lahat ng kalahok na nakaligtas hanggang sa huli ay makakatanggap ng mga reward pero ang mga nakapasa sa second round ng event lang ang pipiliin bilang mga miyembro ng elite team na direktang sasanayin ng kingdom. Ang mga miyembro ng elite team ay makakatanggap din ng pagsasanay mula sa maraming malalakas na individual dahil sila ang magiging kinabukasan ng kaharian ng duwende. Maraming bulungan ang umalangaw-ngaw sa bulwagan nang marinig nila ang sinabi ni Jolie. Gayunpaman, mabisa niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay upang ikulong ang mga ito. Okay, let me tell you about the second round. It's very simple. We will check everyone's talent with this crystal ball floating on the stage. Ang mga may talento na katumbas o mas mataas sa dagdag rank ay papasa sa round na ito. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao na nag-uusap tungkol sa biglaang second round, mas lumalalim ang pagsimangot ni Kyle sa bawat segundong lumilipas ngunit may napansin siyang isa pang figure ng babae na kara-rating lang sa likod ni Jolie. Lumiwanag ang mga mata ni Kyle at lumuwag ang kanyang kilay nang makita si Serena na kanyang tagapagligtas. Nandito na siya sa wakas. Nako! Akala ko talaga iniwan na niya ako pagkatapos niya akong ipadala sa kaganapan. Si Serena ay nakasuot ng brown na damit at ang kanyang asul na buhok ay nakatali sa isang pony. Matalim ang kanyang tingin at kung may tumingin ng malapitan ay mapapansin agad ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa bulwagan, napansin niya ang figure ni Kyle at tumingin sa kanya ng walang tigil na ekspresyon. Sa nakalipas na 2 buwan, labis siyang nagdusa dahil kay Kyle. Hindi lang si Serena, maging ang Reyna ay nadismaya dahil siya ang nagpahintulot kay Kyle na pumasok sa event. Okay lang kung tahimik lang na manalo si Kyle sa event pero hindi man lang niya naisip na mananalo siya sa event na may napakaraming puntos. Itong bastos. Nagmura si Serena sa loob-loob. Ang mga aksyon ni Kyle ay lahat ngunit tahimak. Ngayon ay sikat na ang pangalan ni Kyle sa lahat ng dako sa kaharian ng duwende kaya kailangan niyang ibigay ang tunay na pagkatao nito. Medyo galit na galit ang hari noong nalaman niyang si Kyle ay mula sa kalapit na kaharian ngunit sa hindi malamang dahilan, kumalma siya pagkatapos makipag-usap kay Han sa pamamagitan ng isang aparato sa komunikasyon. Napabuntong hininga si Serena, ayaw na niyang makakita pa ng mga sorpresa. Ang mga interogasyon na dinanas niya sa nakalipas na 2 buwan ay sapat na para sumakit ang ulo niya. Tapusin na natin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon kung hindi ay lalong lumala ang sakit ng ulo ko. Bulong niya sa loob-loob at tinapik ang balikat ni Jolie para makuha ang atensyon niya. Ano? Lumingon si Jolie para tingnan siya nang nakakunot ang noo pero yumuko si Serena para bumulong sa tenga niya. Gawin mo muna ang talent test ni Kyle. Gusto siyang makita ng hari. Sumilay sa mga mata ni Jolie ang pangunawa. Tinanguan niya ang kanyang ulo at ibinalik ang tingin sa mga kalahok. Simulan na natin ang talent test nang hindi nag-aksaya ng oras. Magsisimula ako sa taong nakakuha ng pinakamataas na punto sa unang round ng event. Kyle Ohan, please step on the stage. Isang pin drop na katahimikan ng bumalot sa bulwagan habang ang lahat ay sinusundan ng tingin ni Jolie upang tingnan ang pilak na buhok na batang lalaki na nakatayo sa gitna ng karamihan. Nanigas ang katawan ni Kyle nang marinig ang sinabi ni Jolie. Napakurap siya. Di ba nandito si Serena para iligtas ako sa talent test? Bakit nila sinusuri ang aking talento bago ang lahat? Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Serena na nakatayo sa likod ni Jolie.
Gayunpaman, tinitigil lamang siya ni Serena na may masamang ekspresyon. Ibinuko niya ang kanyang bibig at marahas na sinabi. Ano pang hinihintay mo? Tontong sa entablado wala tayong buong araw. Hindi nakaimik si Kyle. Kaya, ang kanyang tunay na talento ay mabubunyag ng ganoon. Tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang takas. Huminto ang kanyang mga mata na gumagala kay Regis at Yu. Nakatayo sila sa di kalayuan. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi at sa ilalim ng mga titig ng lahat, siya ay umakyat sa entablado. Tumayo si Kyle sa harap ni Jolie at tumingin kay Serena na may pag-aalinlangan. Hindi ba pwedeng sa ibang lugar tayo mag-talent test? Napangisi si Serena. Just do it. Alam ko na ang tunay mong talento. Hindi lang ako, maraming tao ang nakakaalam nito. All thanks to Han na ipinagmalaki ito sa lahat. At saka, no need to worry, after the test you will live with me. Nakasunod ang mga mata ni Kyle sa kristal at bumalatay sa kanyang mga mata ang kaba. Sa katunayan, alam ni Han ang tungkol sa kanyang talento. Ngunit hindi niya alam ang katotohanan na ang talento ni Kyle ay tumaas at umabot sa limitasyon ng mortal na talento. Huminga ng malalim si Kyle at tumango. Dito napupunta wala. Sana mahawakan ni Master ang lahat. Narinig ni Jolie ang kanyang labis na paghinga at napangiti. Gaano kataas ang kanyang talento sa paggawa ng ganitong kalaking drama. Umiling siya at hiniling kay Kyle na ilagay ang kamay niya sa kristal. Nakayukong nilagay ni Kyle ang kamay sa kristal. Tahimik ang hall at halos lahat ng mata ay kay Kyle. Lalo na ang Royal Envoy na halos butas na siya sa kamay ni Kyle. Sa loob ng isang segundo, isang madilim na liwanag ang lumitaw sa paligid ng lumulutang na kristal at ang kristal ay nagsimulang nagniningning na may matinding ningning. Napangiti si Jolie na nanigas habang nakatingin sa maliwanag na kristal. Tinapik ni Serena ang balikat niya na nakakunot ang noo. Alam niyang ang talento ni Kyle ay SS rank, ngunit hindi niya alam kung paano suriin ang talento sa pamamagitan ng kristal. So ano ang talent niya? Sa halip na si Jolie, malamig na boses ng Royal Envoy ang umalingaw-ngaw sa bulwagan. Kyle O'Han. SSS dagdag rank talent. Nakapasa siya sa second round. Halos mabulunan ng hininga si Serena. Tumingin siya sa Royal Envoy na may kakaibang ekspresyon. Ibig mong sabihin, SS rank. Di ba? Gayunpaman, ang sagot ng Royal Envoy ay kapareho ng dati. Hindi, ito ay SSS dagdag rank talent. Isang malaking kaguluhan ang sumabog sa ibaba ng entablado. Hindi lang ang mga kalahok maging ang mga maharlika na nakaupo sa malayo ay nagulat. Ngayon nadagdagan ang mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Kyle. Sino ba talaga itong si Kyle O'Han? Paanong hindi nila alam ang tungkol sa kanya? Matagal-tagal na rin simula nang gumising ang isang tao mula sa Elf Kingdom, SSS dagdag rank talent. Sa taong ito ang pinakamataas na nagising na talento ay lamang SS dagdag rango. Maasim na bulalas ni Regis. Damn it, wala sa harap niya ang talent ko. Ngayon alam ko na kung bakit malakas siya sa murang edad. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ginaising niya ang kanyang talento bago pumasok sa akademya. Ito ay SS rango. Pinakamataas sa buong klase niya. Umiling din si Sinon. Ipinanganak siya bilang isang espesyal na demi-human na may pakpak ngunit hindi mataas ang kanyang talento. Gayunpaman, alam niyang may mataas na talento at ang pagkamit ng talentong iyon ay dalawang magkaibang bagay. Tumingin si Yu kay Kyle pabalik ngunit makalipas ang isang segundo ay umiwas siya ng tingin sabay buntong hininga. Natunto ng kanyang mga daliri ang porcelain bracelet na nakasabit sa kanyang kaliwang palso. Siya ay malakas at mananatiling matatag. Nagtataka ako kung bakit hindi siya lumaban noong inatake ko siya. Sa kabilang banda, nanginginig ang talukap ng mata ni Serena dahil sa pagkataranta. Nabigla siya ngunit higit sa lahat, alam niyang isa pang sakit ng ulo ang darating sa kanya sa sobrang bilis. Kaya naman bago pa makapagsalita ang Royal Envoy ay tinapik niya ang balikat ni Kyle. Let's live. Naghihintay ang hari. Nagsuot siya ng kalmadong ekspresyon ngunit sa loob-loob niya ay minumura niya si Han sa lahat ng mga pagmumura na natatandaan niya. Napatingin si Kyle sa gulat na si Jolie at sa Royal Envoy na tila nakasimangot at nagmamadaling tumakbo sa likod ni Serena. Agad silang umalis sa bulwagan sa pamamagitan ng isang maliit na pinto na naruroon sa likod ng entablado, na iniwan ng hindi makapagsalitang pulutong. Nang makaalis sina Kyle at Serena, tumahimik ang Royal Envoy at sinenyasan si Jolie na ituloy ang ikalawang round. Pagkatapos, palihim siyang pumunta sa gilid at kumuha ng komunikasyong kristal para ipaalam sa hari ang resulta ng talent test ni Kyle. Sa loob ng isang luxurious room, isang maliit na diskusyon ang nagaganap. Malaki ang silid at maraming komportableng upuan ang nakapalibot sa isang malaking mesa.
Gayunpaman, 3 lamang sa mga upuan ang okupado. Ang head chair ay inookupahan ng isang middle-aged elf na nakasuot ng maluwag na gintong kamisete sa itaas ng itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay ganap na itim na may pahiwatig ng puting sumisilip mula sa ilang sulok. Isang pares ng mga coral na mata ang tumingin sa magandang babaeng duwende na nakaupo sa kanyang kaliwang bahagi. My queen, ano ngayon? Mukhang napakaraming sikreto ang tinatago ng bata. Kahit ang amo niya ay hindi alam ang tunay niyang talento. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan natin siya? Napabuntong hininga ang magandang babae na nakasuot ng mahabang kulay peach na bulaklaking damit. Isang nakakasilaw na gintong hairpin ang kumikislap sa pagitan ng kanyang mahabang lavender na buhok. Don't ask me. Binigyan mo na ako ng sakit ng ulo sa lahat ng tanong mo. Ngayon ikaw na ang bahala. Tumayo siya na may seryosong ekspresyon at lumabas ng kwarto. Minasahe ng hari ang kanyang mga templo. Nagpanting ang mahahabang matulis niyang tenga ng makarinig siya ng ilang yabag na papalapit sa silid mula sa kabilang direksyon. Nandito na sila. Tinapik niya ang mesa at napatingin sa middle-aged elf na nakaupo sa tapat niya. Eiffel, umalis ka na. Tumango si Eiffel sa kanya at tumayo. Nakasuot siya ng plain shirt at ang kanyang amber na mata ay may hint ng coral. Isa siya sa pinakamalapit na tulong ng hari at ama niyo na si Eiffel Windcrest. Pagkaalis ni Eiffel ay may kumatok sa kwarto. Pumasok ka na. Bumukas ang pinto sa tapat ng mga lalaki at pumasok ang dalawang figure. Salungat na ekspresyon ang ipinakita ni Serena nang makita niyang mag-isa ang hari. Ibinuko niya ang kanyang bibig ngunit itinaas ng hari ang kanyang kamay para tumahimik siya. Tinitigan niya si Kyle ng seryoso at seryosong nagsalita. Serena, I want to talk with him alone. Kaya, iwan mo muna kami saglit. Nag-alinlangan si Serena. Nakasimangot siyang tumingin kay Kyle pero makalipas ang ilang segundo ay tumango ito at lumabas ng kwarto. Parang wala na siyang ibang magawa. Sa halip na sawayin ang mga salita ng hari, mas mabuting hanapin ang reyna at humingi ng tulong kung may nangyari. Pagkaalis ni Serena, namayani ang katahimikan sa silid. Napatingin si Kyle sa gwapong middle-aged elf na nakaupo sa tapat niya. Kanina paglabas niya ng hall, dumaan siya sa isang mahabang koridor. Dinisenyo ang koridor gamit ang kakaiba at mamahaling mga antigo. Tahimik na pinagmamasdan ni Kyle ang kwarto, puno rin ito ng maraming mamahaling bagay. Lalo na ang malaking nasusunog na pabilog na bato na lumulutang sa likod ng duwende na nakaupo sa harapan niya. Siya ba ang Elven King? Ipinatong ni Kyle ang kanyang kamao sa kanyang dibdib na may manipis na ngiti. Kamahalin. Hindi siya sigurado kung paano babatiin ang royals. Ang tanging royal na pamilyar sa kanya ay si Carcel ngunit kumilos si Carcel tulad ng iba. Kaya, ang tanging magagawa ni Kyle ay magsalita ng magalang hanggat maaari. Sa wakas ay nagsalita ang hari ngunit nang dumating ang kanyang boses ay naramdaman ni Kyle ang presyon sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, ang presyon ay nawala sa susunod na segundo. Kaya ikaw si Kyle. Marami akong naririnig tungkol sa iyo nitong nakaraang 2 buwan. Come sit no need to stand. Noong una ay nag-alinlangan si Kyle ngunit pagkatapos ay nagbitiw na lamang sa kanyang kapalaran at umupo sa tapat ng hari. Ang hari ay hindi nagpatalo sa paligid ng bush at direktang pumunta sa punto. Alam kong gusto mong makapasok sa Secret Realm sa pamamagitan ng aking kaharian ngunit bakit ko ibibigay sa iyo ang mahalagang lugar na pag-aari ng aking mga tao? At saka, ang lahat ng ito ay nakikinabang lamang sa iyo, hindi sa akin. Natahimik si Kyle ng ilang segundo at sa kanya naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ng hari. Ang lahat ng ito ay nakikinabang lamang sa akin. Kaya may gusto siyang kapalit. Nagsalubong ang kilay ni Kyle. Siya ay isang estudyante lamang kaya ang maya-alok niya sa taong may buong kaharian sa ilalim niya. Okay, tinanggap niya na isa siyang mayamang estudyante na maraming yaman na naghihintay sa kanya sa ibang kaharian pero ano pa rin ang maibibigay niya sa taong nakaupo sa tapat niya. Pinag-aralan ng Elf King ang ekspresyon ni Kyle ngunit laking gulat niya, maliban sa mga nakakunot na kilay, walang anumang emosyon sa mukha ni Kyle. Nagtaas siya ng kilay na may pagtataka at tumikim para mawala sa isip ang bata. Tumangala si Kyle. Ang kanyang malinaw na mga mata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ano ang gusto ng kamahalan sa akin? Hindi ko akalain na may maibibigay akong mahalagang bagay dahil ordinaryo ang background ko. Sumandal lang ang hari sa kanyang upuan na may pag-aalalang tingin. Tunay ngang wala kang maibibigay na halaga at naniniwala ako na kung hiningi ko ang iyong nakatali na alaga ay tatanggihan mo ako kaagad. Kaya naman ang tanging maibibigay mo sa akin ay ang iyong kinabukasan. Napakurap-kurap si Kyle pero makalipas ang isang segundo, bumungad sa mukha niya ang pagtataka.
Hiniling ng hari ang kanyang hinaharap, mas partikular na gusto niya ang lakas na makakamit ni Kyle sa hinaharap. Gustong kumpirmahin ni Kyle ang kanyang pagdududa ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng hari at nagpatuloy. Malakas ka na sa mga kabataang henerasyon at pagkatapos malaman ang iyong talento naniniwala ako na may sapat na mapagkukunan ng iyong kinabukasan ay walang limitasyon. Kaya naman sayang kung itataboy lang kita. So, paano kung manunumpa ka ng alyansa sa akin? Kung ikaw ay konektado sa aking kaharian madali kang makapasok sa Secret Realm at magkakaroon ako ng isa pang future warrior na magpoprotekta sa aking kaharian sa mga panahong mapanganib. Pabor sa iyo ang deal na ito dahil kahit na may potensyal ka hindi ko malalaman kung mabubuhay ka hanggang sa huli para makamit ang potensyal na iyon. Sa kabilang banda, makapasok ka sa Secret Realm sa pamamagitan ng Tercia Kingdom. Ngayon nasa iyo ang pagpipilian. Tumingin sa kanya si Kyle at bumaantong hininga. The deal is not bad but I am a citizen of Kingdom Escalante. Also, my family is there. The Royal Academy. Biglang naputol ang pangungusap ni Kyle. I never asked you to leave your home. I just asked you to swear alliance to Kingdom Tercia. That means you can stay connected with both kingdoms. Anyway, kahit gusto kong nakawin ka hindi ako maglalakas loob dahil si Cedric ay diretsyong magpapadala ng assassinations para patayin ako hahaha. Not to mention you are one of Rhetoric students. That bastard will directly blast my castle. Umalangaw-ngaw ang tawa ng hari sa kwarto at hindi maiwasang mapawi ang kilay ni Kyle sa sinabi nito. Mukhang nakakatakot na individual si Principal Rhetoric. Matapos tumawa ng ilang segundo, ang mga mata ng hari ay nagtama kay Kyle na may matalim na tingin na walang tinatanggap na pagtanggi. So, ano ang desisyon mo? Hindi alam ni Kyle kung matatawa o maiiyak sa ganitong sitwasyon. Tumango lang siya dahil sigurado siyang kapag tumanggi siya ay mapipilitin siyang pumayag. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng hari at lumuwag ang kanyang ekspresyon. Mabuti. Nagsalita pa ang hari at naghanda ng isang kasunduan na nagsasaad na tutulungan ni Kyle ang Kingdom Tercia sa tuwing nangangailangan ng tulong ang kaharian. Matapos basahin at pirmahan ni Kyle ang kasunduan, tumango ang hari at itinago ang kasunduan. Kinalikot niya ang kanyang storage ring at pagkaraan ng ilang segundo ay may lumitaw na bilog na brooch sa kanyang kamay. Ibinato niya ang bore kay Kyle na sinunggaban naman ito ng nalilitong ekspresyon. It's a special insignia. Consider this as a welcome gift because you joined my kingdom. You can buy anything from the Elven capital city after showing this insignia to the shopkeepers. However, remember it will only work in the capital city and you can only use it 3 times so be careful when you want to buy something. Napatingin si Kyle sa gintong insignia. Ito ay bilog at 2 hugis pakpak na dahon ang inukit sa gitna na may 3 tuwid na linya sa ibaba. Tumango siya sa hari na may kumikinang na mga mata. Salamat. Kinawian ng hari ang kanyang kamay at isang evil smirk ang lumitaw sa gilid ng kanyang labi. No need to thank me. Hindi ako nakapagdesisyon kung anong reward ang dapat kong ibigay sa kalahok na nakakuha ng unang rango sa event. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya akong ibigay ang insignia na ito sa iyo. This can be a welcome gift and a reward as well. Naninigas ang ngiti ni Kyle at sa isang segundo ay nawala ang kislap sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa insignia na may komplikadong ekspresyon. So, ito lang ang nakuha ko bilang reward. Sige, kid. Umalis ka na, may mga guard na nakatayo sa labas. Isa sa kanila ang maghahatid sa iyo sa main hall kung saan nandoon ang iba pang kalahok na napili para sa Secret Realm. Tumayo si Kyle sabay tango. Gayunpaman, umasim ang kanyang mukha dahil hindi siya nasisiyahan sa gantimpala. Bulong niya sa isip at lumabas ng kwarto. Pinagmasdan ng hari ang kanyang kumukupas na likod. Nang makaalis si Kyle ay humagalpak siya ng tawa. Para lang siyang Rhetoric. Rigid sa lahat ng klase ng sitwasyon pero binigyan niya ako ng kakaibang tingin kapag naiinis siya. Hahaha, nung una gusto ko pa siyang bigyan ng reward pero itong ungrateful prick na ta. Sok! Ayoko na. Samantala, pagkatapos iwan ni Serena si Kyle kasama ang hari, balisang pumunta siya sa silid ng Reyna. Gayunpaman, ang Reyna ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang katiyakan sa pagsasabing. Huwag kang mag-alala. Hindi masamang tao ang asawa ko. Hinding-hindi niya sasaktan ng isang bata. Iniwan ni Serena ang Reyna mag-isa at lumabas para kontaken si Han. 2 beses tumunog ang communication crystal bago sinagot ni Han ang kanyang tawag. Isang matandang masungit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kristal. Anong nangyari ngayon? Busy ako. Muntik nang suntukin ni Serena ang nagmamay-ari ng boses ngunit pinakalma niya ang namumula niyang puso. You told me Kyle's talent is SS rank diba?
Nagsinungaling ka ba sa akin? I am regretting the moment when I believed your words. Nanatiling tahimik si Han at nakinig sa kanyang pag-ungol. Nang matapos siya, tumikim siya. Anong kalokohan na naman ang ginawa ng batang yun? At saka, ano na ang balita sa talento niya? Sigurado akong SS prank yun dahil ako mismo ang nag-check. Hindi ko pa rin matanggap na hindi lang siya nanalo sa kaganapan, kundi nakuha pa niya ang unang pwesto na may 1,000,000 puntos. Hi! Hindi ko akalain na ang nag-iisa kong disipulo ay isang napakalaking henyo pala. Parang mayabang ang boses ni Han habang idiniin ang salitang disciple, ng malakas. Isang ugat ang bumungad sa noo ni Serena. Siya ay namamatay na sa pagkabalisa at ngayon ang matandang bastard na ito ay nagpapakita kung gaano katalino ang kanyang disciple. Ikaw. Huminto si Serena at huminga ng malalim para kumalma. Hindi ngayon ang oras para makipag-away. Hindi, SS, rank ang talent niya. Isang malakas na bulalas ang narinig mula sa komunikasyong kristal. Ano? Imposible. It's SS rank. Gumamit ako ng artifact para tingnan ang talent niya. Don't tell me it's B rank. Tuyo ang boses ni Han habang hinihintay ang sagot ni Serena ngunit halos masuri niya kung gumagana ng tama ang tenga nito. Ang talent ni Kyle ay SSS dagdag rank. Parang sina Alec at Gian. Isang malakas na putok ang tumunog mula sa communication crystal at pagkaraan ng 5 segundo ay tumunog ang deadpan voice ni Han. Sabihin mo ulit. Napangisi si Serena. The fact will not change even if I repeated it hundreds of times. That's why I was anxious. You talked with the king when he wanted to remove Kyle from the event and right now, Kyle is alone with the king. So, if something happened to the kid don't blame me. Huminga ng malalim si Han. Kinailangan siya ng isang buong minuto upang matuno ang impormasyon. That brat na dagdagan lang ba ang talent niya sa paglalakad at pagtulog? Walang sumagot sa tanong niya. Makalipas ang ilang segundo, muling tumunog ang boses ni Han ngunit sa pagkakataong ito ay medyo pilit na dahil sa sobrang pagkagulat ng kanyang alagad. Huwag kang mag-alala. Walang gagawin ng hari kay Kyle. Siya ang nag-alok sa akin ng deal. Kailangan mo lang manatili kay Kyle hanggang sa makarating siya sa Secret Realm. Siguraduhin mong ligtas ang bata. At saka, salamat sa lahat Serena, bibilhan kita ng magandang bagay pagkatapos kong matapos dito sa Central Continent. Nabawasan ang galit ni Serena nang marinig ang huling pangungusap nito. Sige, I will stay with the kid. Don't forget your words. Laminggalinga si Kyle habang nakasunod sa likod ng isang itim na buhok na Royal Guard. Ang mahabang pasilyo ay napuno ng nakamamanghang arkitektura at magagandang likhang sining. Maraming lumang larawan ang nakasabit ng patayo sa mga dingding. Nanlilisik ang mga mata niya sa guard na naglalakad sa harapan niya. Mas partikular na nakatingin siya sa silver armor na nakapalibot sa katawan ng guard. Ito ay kumikinang na may maliwanag na kislap at mukhang medyo mahal. Tiningnan ni Kyle ang sarili at nag-click sa kanyang dila. Pagkatapos ng kaganapan, hindi siya nakapagpalit ng malinis na damit. Biglang natano ni Kyle ang isang painting na nakasabit sa kanyang kaliwa. Tumigil saglit ang kanyang mga hakbang. Ang pagpipinta ay nagpakita ng imahe ng isang nasa katanghaliang gulang na duwende na nakaupo sa isang simpleng upuan. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay abo at ang mahabang buhok ay umaagos sa kanyang balikat. Sa gitna ng kanyang kagandahan, dama po ang tingin ni Kyle sa kanyang mga palso. Nakasuot siya ng isang pares ng porcelain bracelets, kapareho ng kay Yu. Muntik ko nang makalimutan yung bracelets. Alam ba niyo na ang mga pulseres ay bahagi ng isang artifact? Nag-isip siya saglit ngunit pagkatapos ay ibinato ang bagay sa likod ng kanyang ulo. Matapos maglakad ng ilang minuto, huminto ang gwardya sa harap ng isang malaking pinto. Binuksan niya ang pinto at tumingin kay Kyle. Pumasok ka na lang, may magpaliwanag sa'yo kung ano ang susunod mong gagawin. Tumango si Kyle sa kanya at pasuray-suray na pumasok sa loob ng tahimik na mga hakbang. Tumingin siya sa paligid na nakataas ang kilay dahil mas mukhang malaking kwarto ang lugar sa halip na bulwagan. Isang malaking mesa na puno ng mga matatamis at inumin ang nakalagay sa gitna. Agad na dama po ang kanyang tingin sa grupo ng mga kalahok at maharlika na nakatayo sa paligid ng mesa. Napangiti si Kyle nang maglakbay ang kanyang mga mata sa ilang pamilyar na mukha na napapagalitan ng kanilang mga nakakatanda. Kabilang sa kanila ang pinaka nakakaawa ay si Regis. He has his head hung low as din patted his head with an evil smile. Tahimik na pinagmamasdan ni Kyle ang kanilang interaksyon nang bumukas ang pinto sa kanyang likuran ng may malakas na tunog. Halos lahat ay napatingin sa pinto ngunit kumislap ang kanilang mga mata sa gulat nang makita nila si Kyle na nakatayo sa harap ng pinto.
Medyo kakaiba dahil walang nakapansin sa presensya niya. Ang mga Maharlika ang pinakanagulat dahil hindi sila mahina. Napakunot ang noo ni Kyle nang maramdaman niyang maraming mata ang naiinip sa kanyang katawan. Hindi niya pinansin ang mga ito at ibinalik ang tingin sa pinto. Ilang pamilyar na mukha ang nakatayo sa likuran niya. Una, ang Royal Envoy at Jolie, at sa likod nila, nakatayo ang ilang kalahok. Kasama rin si Yu sa mga kalahok na iyon. Nakangiting tumingin si Jolie kay Kyle at tahimik na pumunta sa gitna ng kwarto para kunin ang atensyon ng mga tao. Natapos ang second round sa ganitong batch ng mga kalahok. Sayang 116 na kalahok lang ang nakapasa sa second round pero natutuwa ako dahil mas mataas ang bilang kaysa sa inaasahan ko. Masigla ang kanyang boses nang tumingin siya sa mga kalahok na may matingkad na ngiti. Sige, tapos na ang trabaho ko dito. I will go check on the other kids. Enken will tell you about everything else. So, take care, kids. Iniwas niya ang tingin sa mga kalahok sa huling pagkakataon at lumabas ng silid. Ang lahat ng mga Maharlika ay nagtipon at bumuo ng isang grupo. Sa kabilang banda, ang mga bata ay bumuo ng isang grupo at tinitigan ang Royal Envoy, si Enkan. Lumapit si Kyle kay Regis at tinapik ang balikat nito. Had fun. Nakita kong hinahampas ka ng matanda. Napaungol si Regis at tinampal ang kamay niya. Don't get me start. Siya ang nagpahintulot sa akin na pumasok sa event at ngayon siya naman ang nagmumakmak na parang lola. Naramdaman ni Kyle ang tingin ni Dean. Nakatayo ang matanda kasama ng mga Maharlika. Tumango si Kyle sa kanya nang hindi alam ang kahulugan sa likod ng matalim niyang titig. Kasabay nito, tumahimik si Enken at nagsimulang magsalita ng may seryosong ekspresyon. I believe after fighting for 2 whole months magiging pagod ang mga bata. Kaya dapat magpahinga ang lahat ng isang linggo. Magsisimula ang usapan tungkol sa espesyal na pagsasanay pagkatapos ng linggo. Samantala, lahat ng bata ay maaaring manatili sa komportableng hotel na nabook ko sa kabisera dahil napakaraming tao ang hindi maaaring manatili sa Royal Castle. Naging seryoso ang boses niya. Tandaan mo, hindi ka makakaalis sa capital city. Dapat makipag-ugnayan sa kanila ang mga may pamilya dahil pagkatapos ng rest week, matagal mo nang hindi makikita o makontak ang mga pamilya mo. Dumaan si Enken at naglabas ng maraming round pendants mula sa kanyang storage ring. Nagsimulang lumutang ang mga pendants, dumiretso sa mga kalahok. These pendants are for safety purposes. So, put it inside your storage rings. With the pendants, we can know your location. Hinawakan ni Kyle ang berdeng pendant na lumulutang sa kanyang harapan. Gusto niya itong ilagay sa espasyo ng kanyang isip ngunit huminto ito at itinali na lang ito sa kanyang damit. Tumango ang Royal Envoy nang maingat na inilagay ng mga bata ang mga pendant sa kanilang storage rings. Ngayon, I will distribute rewards to everyone according to their ranking. So, come to me one by one. Sumama ang mood ni Kyle habang pinagmamasdan ang mga excited na kalahok na isa-isang patungo sa Royal Envoy. Lahat sila ay nakakuha ng magkahawig na golden boxes, gustong sumilip ni Kyle sa loob ng box ni Regis pero agad itong itinago ng huli sa loob ng storage ring niya sabay ngisi. Unfair naman ni Kyle. Napatitig siya sa Royal Envoy na sunod-sunod na naglalabas ng kahon. Matapos ang ilang segundong pagsasaalang-alang, pumunta si Kyle sa kanya, sa pag-aakalang makakakuha din siya ng isang kahon ngunit pinalayas siya ng Royal Envoy ng matalim na titig. Ang mga sumunod na minuto ay medyo nagpapahirap para kay Kyle habang pinagmamasdan ang masasayang kalahok. Nang matapos si Enken ay tumingin siya kay Dean at sa mga Maharlika. Dapat umalis na ang mga matatanda. I will escort the kids to the hotel they will stay for the next week. Isa-isang umalis ang lahat ng matatanda, pumunta si Dean kina Kyle at Regis na may seryosong ekspresyon. Makikipagkita ako sa hari para malaman ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Kayong mga bata, hanggang sa muli, mag-ingat kayo at huwag kayong gagawa ng anumang kapusukan. At saka, Kyle, hindi ko alam ang pagkatao mo pero kung kinilala ka ni Regis bilang kaibigan kahit alam niya ang lahat, ibig sabihin naniniwala siya sa'yo. Kaya, gagawin ko rin iyon at hindi nakita ko question. Nakangiting tumango si Kyle sa kanya at isang matapang na oo lang ang isinagot ni Regis. Pagkaalis ni Dean, sinenyasan ng Royal Envoy ang mga bata na sumunod sa kanyang likuran. Tahimik na sumunod si Kyle at ang iba pang kalahok sa likod ng Royal Envoy. Dumaan sila sa mga pasilyo ng kastilyo at pagkatapos ng 20 minutong paglalakad ay nakarating na sila sa labas. Napatingin ulit si Kyle sa Maringle na gate. Napakalaki, baka mas malaki pa sa nakita niya sa Kingdom Escalante. Ang paligid ng kastilyo ay halos walang laman at ang ilang Royal Guard ay nagpapatrolya sa paligid ng mga pader ng kastilyo.
Lumingalinga si Kyle habang sinusundan ang Royal Envoy. Dumaan sila sa bakanteng lugar, dumiretso sa gitna ng capital city ng mga duwende. Matapos ang mahabang paglalakad ay nakarating na sila sa harap ng isang malaking gusali. Maraming babaeng duwende na may suot na magagandang damit ang lumabas sa gusali at binati ang lahat ng may magalang na ngiti. Nakipag-usap ang Royal Envoy sa mga babaeng duwende sa loob ng 1 minuto at naglaho sa lungsod nang hindi man lang sumulyap sa mga bata. Nakangiting tumingin si Regies sa gusali. Ito ang pinakamalaki sa buong kabisera ng lungsod. So dito tayo titira ng 1 linggo. Not bad. Tumango si Kyle. Sa katunayan, ang gusali ay mukhang maluho. Magalang na sinenyasan ng mga babaeng duwende ang lahat ng bata na sumunod sa likuran nila. Matapos ang isang maliit na paglilibot sa hotel, nakuha ni Kyle ang susi ng kanyang silid. Nagpasalamat siya sa nagbigay ng susi at agad na pumunta sa kwarto niya dahil gusto niyang maligo at magpahinga. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, ang kanyang isipan ay may namumuong pakiramdam na may masamang mangyayari. Nakakunot ang noo ni Kyle habang naglalakad sa mahabang hallway patungo sa kwarto niya. Sigh, masyado na siguro akong paranoid. Dumiretso sa kwarto niya. Sigh, masyado na siguro akong paranoid. Umiling siya at itinaboy ang nararamdaman. Hindi ngayon ang oras para mag-overthink. Oras na para magpahinga sa isang mainit na kama. Samantala, sa labas ng ligtas na mga hangganan ng planetang asul. Ang maliwanag na projection na sumasalamin sa kapalaran ng halos lahat ng lahi na naruroon sa universo ay nanginig ng marahas itong itinapon ng isang malaking letigo. Ang mga kidlat ay lumipad kung saan-saan at isang malakas na pag-click ang umalangaw-ngaw sa madilim na espasyo. Sok! Bakit hindi ko sirain? Walang kwentang kayamanan kung walang may-ari. Ilang beses pang pumitik ng letigo ang payat na kamay ng isang babae. Hindi nagtagal, nahayag ang kanyang kaakit-akit na anyo nang dinilaan niya ang kanyang paan na may kasamang evil smirk. May nakaukit na itim na bulaklak na may 3 talulot sa gitna ng kanyang noo. Sayang naman. Nabigo na naman ako. Ang mga kulay rosas na tainga na nakatayo sa tuktok ng kanyang ulo ay kumaibot ng makarinig siya ng muffled sound mula sa ibaba. Tumawa siya at tumingin sa maringal na asul na dragon na umuungol sa ilalim ng kanyang mga paa na may mga pulang biyak na nagniningning sa kanyang mga mata. Ang dating makinis at makapangyarihang katawan ng dragon ay napuno ng pulang-pula na dugo. Ang kanyang mga kaliskis na kumikinang na parang sipiro ay nakakalat sa kung saan-saan. Tulad ng universe projection, matigas din ang ulo nitong blue dragon. Anyway, hi, ilang beses na ba? Nilinggan niya ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Hindi tulad ng mga babae, ang lalaki ay walang anumang katangian ng hayop. Sa halip, matulis ang kanyang tenga na parang mga duwende. Nabaluktot ang ekspresyon ng kanyang mukha at ang itim na pagnanakaw sa kanyang katawan ay ganap na nagtatago sa kanyang presensya sa loob ng kadiliman. Gayunpaman, tulad ng babae ay may nakaukit na madilim na bulaklak na may 3 talulot sa gitna ng kanyang noo. Jorah, alam mong hindi natin siya mapapatay dahil konektado ang buhay niya sa universe projection. Still. Naglalaro siyang nagbilang sa kanyang mga daliri at nakangiting tumingin sa dragon. Naaalala ko, kasama ngayong araw na ito ay sinubukan mong patayin ang peste na ito ng kabuoang 32 beses. Ang dating maningning na mga mata ng dragon ay malabo at huminga habang nakatingin sa mga lumulutang na individual na may panunuya. Just kill me and be done with it. So, my soul can rest in the projection for a while because there is no way I am going to tell you about the empty spot. Naningkit ang mga mata ni Jorah at nagnganga siya ng malakas. Sakit ka lang. Sabihin mo sa akin kung bakit nasa pangalawang pwesto ang master name at bakit walang laman ang numero 1 pwesto. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang katawan ng dragon hanggang sa mapuno ng malalaking sugat ang buong katawan nito. Isang pool ng dugo ang lumitaw sa ibaba ng katawan ng dragon habang tinatanggap niya ang pambubugbog ng walang emosyong mga mata. Nang makahinga ang dragon, napabuntong hininga siya. Sa tingin ko sa oras na ito ay aabutin ako ng maraming oras upang mabawi ang aking katawan. Sa susunod na segundo, ang kanyang maringal na katawan ay nakakalat sa maliliit na butil. Ang mga kumikislap na particle ay nagtipon at pumasok sa lumulutang na projection. Tinitigan ni Jorah ang mga matingkad na butil. Gusto niyang paghiwalayin ang mga ito ngunit imposible para sa kanya. Sa buong sansinukob, tanging ang kanyang Panginoon lamang ang may sapat na lakas upang sirain ang nakakalat na mga partikulo ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay isang bagay na napakarupok ngunit pagkatapos ng kaluluwa ng isang tao ay umalis sa kanilang katawan ay hindi marami ang maaaring sirain ito. Tiningnan niya ang maliwanag na projection na may pagkasuklem. First, Second Azazel.
Imposibleng ang isang tao ay maging mas malakas kaysa sa master sa maikling panahon. Kaya bakit ang walang kwentang bagay na ito ay nagpapakita na may isang mas malakas kaysa sa kanya na lumitaw? Pinunasan ni Hai ang kanyang tenga para pakalmayan ang kanyang galit. Jory, why are you fixated with this projection? It's just a toy. Kahit si Master ay walang pakialam dito. Let's leave if you are done messing with the dragon. We have work to do. Kinilig siya bigla. Papatayin tayo ng general kung hindi tayo nasa oras. Napatitig si Jory sa projection. Mas matanda siya kaya alam niya ang hindi alam ni Hai. Ang projection na ito ay palaging naglalarawan ng katotohanan. Ngayong walang laman ang unang pangalan, ibig sabihin ay may lumitaw na mas malakas kaysa kay Azazel. Hindi ito maganda. Gayunpaman, nalilito siya dahil kung may mas malakas ngang lilito nasaan siya. Nagtago ba siya? Hindi. Hindi. Kung ang sino man ay may sapat na kapangyarihan para manginig ang universo, bakit siya magtatago? Baka. Mahina pa ang taong lumabas ang pangalan sa taas. Nagkakaroon siya ng lakas. Inilagay ng projection ang kanyang pangalan sa itaas dahil malamang na siya ang maging pinakamalakas sa hinaharap. Medyo nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Jory pero tumawa siya ng malakas sa sumunod na segundo. Ngayon na. Ano man ang hinaharap, dapat kong iulat ito pabalik sa general. Siguro makakakuha ako ng ilang mga merito. She chuckled and slapped his mischievous fingers na naglalaro sa tenga niya. Bumalik na tayo. Iwanan mo muna ang trabaho. May mas importante pa akong gagawin. Nag-aatubili si Hai pero sa huli, tumango dahil mas malakas si Jorah. Sa sumunod na segundo, pareho silang nawala sa lugar, naiwan ang pool ng dugo at ang kumikinang na projection na lumulutang sa pagitan ng kadiliman. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.